For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Huling liwanag sa bayan ng katahimikan, bahagi 2 ang katotohanan sa dilim. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang naglalaho. May mga naiwan, mga bakas, mga lihim at mga sigaw na hindi pa naririnig. 3 taon matapos ang misteryosong pagkawala ng buong bayan, isang grupo ng mga sundalo ang ipinadala upang imbestigahan ang lugar. Pinamumunuan ni Captain Samaniego, kasama sina Teniente Loyola, Sergeant Lorca, Sergeant Detaro, at Sergeant Juliano, ang isang misyon na walang kasiguraduhan. Walang malinaw na ulat kung ano talaga ang nangyari dito, seryosong sabi ni Samaniego, habang nakatanaw sa sirang arko ng bayan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito simpleng pagkawala. Tahimik ang paligid. Parehong katahimikan na sinalubong ni Cass noon. Ngunit mas mabigat. Mas malamig. Parang may nagmamasid. Pagpasok pa lang nila, napansin agad ni Loyola ang kakaibang pakiramdam. "Sir, parang may mali," bulong niya. "Stay sharp," tugon ni Samaniego. Nagkalat ang mga bakas ng kaguluhan, dugo sa sahig, mga sirang kagamitan, at mga pader na may marka ng kuko. Hindi ito gawa ng normal na tao, ani ni Lorca habang sinusuri ang isang pinto na halos wasak na. Sa gitna ng kanilang pag-imbestiga, may natagpuan si Detaro, isang lumang recorder. Pinatugtog nila ito. "Kung may makakarinig nito, huwag kayong papasok dito, hindi na kami tao." Boses ayon ni Cass. Napatingin ang lahat. "Sir, may nauna na dito sa atin," sabi ni Juliano, halatang kinakabahan. Nagpatuloy sila hanggang marating ang ospital, ang parehong lugar na pinasok ng grupo ni Cass. Pagpasok pa lang, halos hindi na makahinga si Loyola. Amoy pagkabulok, nanginginig niyang sabi. "May nangyari dito." "Malaki," sagot ni Samaniego. Sa loob ng isang laboratory room, natagpuan nila ang mga dokumento, mga eksperimento, mga tala, at isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Project Lazarus. "Lazarus Resurrection," bulong ni Lorca. Binasa ni Samaniego ang isa sa mga pahina. Layunin ng proyekto, buhayin ang patay na selula gamit ang experimental virus. Stage 3, Successful Reanimation. Ngunit nawawala ang kontrol. Hindi ito aksidente, madiin sabi ni Samaniego. Eksperimento ito. Biglang may narinig silang umwol. Mabagal. Malalim. Gutom. Contacts, sigaw ni Detaro. Mula sa madilim na hallway, nagsimulang lumabas ang mga nilalang, mga zombie. Ngunit may kakaiba. Sa 5 iyon may pamilyar na itsura. "Sir," nanginginig si Loyola, para silang mga kabataan. At doon nila nakita ang 5 zombie na dating sina Cass, Keith, Yaf, Mary, at Rahuda. Hindi na sila tao. Pero may bakas pa rin ng kanilang dating pagkatao, lalo na sa kanilang mga mata. Mga matang tila humihingi ng tulong. "Huwag niyo silang papatayin agad," sigaw ni Loyola. "Delikado sila," kontra ni Detaro. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon, sumugod ang mga ito. Nagputukan ang baril. Sigaw. Takot. At sakit. Isa-isang napabagsak ang mga zombie, ngunit sa bawat putok, tila may bahagi ng pagkatao ang nawawala rin sa mga sundalo. Nang tumahimik ang lahat, napaluhod si Loyola sa harap ng isang katawan, si Mary. "Hindi nila ginusto to," mahina niyang sabi. Habang sinusuri nila ang paligid, natagpuan ni Juliano ang isang huling video file. Pinanood nila ito. Isang scientist, duguan at desperado. "Kung may makakita nito, nagkamali kami. Ang virus hindi lang bumubuhay sa patay, kinokopya nito ang huling alaala ng biktima, kaya paulit-ulit ang nangyayari, hindi sila makaalis, nakalop sila sa sarili nilang kamatayan." Nanlaki ang mata ni Samaniego. "Loop, kaya may recordings na parang paulit-ulit," bulong niya. "At kung may bagong papasok sila, ang susunod magiging bahagi ng siklo." Biglang nag-flicker ang video.
At sa likod ng scientist, may isang anino. Gumalaw. Napatigil ang lahat. Sir, sabi ni Lorca, kung loop ito ibig sabihin. Dahan-dahang tumingin si Samaniego sa paligid. Hindi pa ito tapos. Unti-unting nagdidilim ang paligid. At mula sa labas, may narinig silang mga yabag. Hindi lang isa. Hindi lang 5. Kundi marami. Prepare for extraction, utos ni Samaniego. Ngunit nang subukan nilang lumabas, sarado na ang daan. Parang may pumipigil. Parang ayaw silang pakawalan ng bayan. Habang napapalibutan sila ng mga unggoy, napapikit si Loyola. Sir, kung hindi tayo makalabas, Hindi agad sumagot si Samaniego. Sa halip, tumingin siya sa kalangitan, kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Ang huling liwanag. Kung ganon, mahina niyang sabi. Siguraduhin nating hindi na ito lalabas pa sa mundong ito. At sa gitna ng sumisikat na araw, nagsimula ang kanilang huling laban. Hindi lang para mabuhay, kundi para tapusin ang sumpa ng bayan. Sa malayo, may isa na namang sasakyan ang papalapit. Isang bagong grupo. Mga inosenteng walang alam. At sa loob ng bayan, may mga matang muling nagmulat. Naghihintay. Hindi na tao. Hindi na malaya. At patuloy na nakakulong. Sa walang katapusang dilim.